Welcome to this episode of Scribe Stand. Ako po si Carlos Sacamos with my resident guest, Jonas Terrado ng Philippine Daily Inquirer. Kakatapos na ng coverage namin ng PBA Season 50 Draft dito sa SM Mall of Asia Music Hall. First time dito, Brad. Medyo mahina internet. Kaya nga eh. So, chaotic kanina. Pero nai-rouse naman sana. Anyway, may tayo, syempre, as usual. Sa Scribe Stand natin, 3 questions. Meron tayong 3 tanong to recap this golden edition ng ating PBA draft. So, first question natin, is Gio Chu worthy to be the top draft pick this year, Brad? Ako, Carl, masasabi ko, kung ako si Terra Firma, again, hindi ako si Terra Firma, observer lang ako, pupunta ako kay Juan Gomez de Liliano kasi tingin ko is the best player dito sa draft. Best available talent. Alam natin yung ginawa niya sa UP noon, and I truly believe na is the best player na ma-pick early sa draft. But syempre, Terra Firma, parang gusto nila yung height, and alam natin pag dito sa PBA, kailangan mo rin ng height to compete against, or at least be a playoff team against yung mga halimaw na team sa PBA. And with Gio Chu, dito pa magsisimula yung ang process para itong Terra Firma maging at least a playoff team. Kasi alam naman natin, Terra Firma, 5 or 6 players ng under contract. Alam natin yung sitwasyon nila, muntik ng mabenta, muntik pa madisband. But with Gio Chu, in a perfect world, meron na silang pyesa na para masimulan nila yung quest to be a playoff team. But again, question natin, how long will Gio Chu be with the Jeep? Dahil although merong, yun nga, ang rule ngayon ng PBA is if you're a first round pick, hindi kayo pwedeng i-trade for the next 2 years. So, ang maganda lang dito is Terra Firma's 2 conferences to at least equal yung memorable na playoff run nila with Kwame Chongson, Isaac Go, Stephen Nolt, and the rest. But yun nga, again, in my opinion, kung ako magpipick, I'll go with 1 GDL. Yun nga, pero gusto ko lang i-note na yun, like what nabanggit natin dun sa recording mo naman, tama rin yung decision ni Gio Chu na to enter the draft at the last minute dahil siguro winay niya na konti lang yung mga quality big men na nagpa-draft ngayon. So, it was the right time for him to draft and to be drafted high dahil wala kang quality big men masyado. He was expected to be a top 3 pick, and now, not just a top 3 pick but a top pick overall. So, good decision for him. But again, he will still need to develop. Medyo feeling natin, medyo hilaw pa, Brad, no? Medyo project pa siya na, although he's already serviceable, napakita na niya yung he can make the right plays as a big man with the Gilas Pilipinas pool with Coach Tab Baldwin before and Ateneo. Syempre, he still needs to develop to be and parang mag-bulk up. Feeling ko kailangan pa niya mag-bulk up ng konti to live up to being the top pick in this draft. Actually, ewan ko kung, kasi ngayon ko lang din nakita si Gio Chu Parang una ko nakita, parang pumayat siya ng konti. Okay. Compared like sa unang dati. Traces sa Gilas, Ateneo, parang nagulat lang ako na payat siya ngayon. We don't know kung ano ba to. On purpose ba? Or... On purpose ba? Dahil siyempre, big test sa kanya tong PBA. Alam natin, karamihan sa mga big man sa PBA, talagang pahirapan ka sa ilalim. Kailangan ni Gio Chu talaga na yung maging competitive down low against some of the toughest bigs in the PBA. So yun, although hindi surprise nga na Gio Chu was taken number 1 overall, that leads to the second question. Who are the surprise picks, Brad? Okay. Sa draft na ito? Ano ko lang to titignan ko. Sige. I-recap mo. 1 GDL, second pick, Converge, Blackwater, Dalpanopio, Blackwater. I think Blackwater went with the best available talent at si Dalpanopio nga ang
ang kinuha nila. Dito yung chismis, pag-usapan lang. Hindi ako nga, Brad. Kung ako, para sa akin, Brad, maputol lang kita. Kung ako yung pipili ng best available talent, feeling ko mas kukunin ko si Panopio over 1GDL. For me lang. Or number 2? Feeling ko, hindi, number 1. Number 1. Feeling ko he is the best available here. Although, syempre, mas nakikita natin si 1GDL, mas nakita na natin yung laro niya. Pero si Dolph kasi, feeling ko, yung nilaro niya sa Europe or kung saan ba siya naglaro, Italy or sa India ba? Parang India. Korea pa yan KBL Ayun. Sumaglit. Feeling ko, dahil hindi lang natin siya nakita, pero feeling ko quality games yung nilaro niya doon. And na-prove niya yung worth niya doon. Feeling ko lang. Steady playmaker parang compose outside shooting. Pero still, abangan din natin yan kung ano. Pero yun nga. Sige, tuloy mo yung Panopio. Number 4, Chris Kun. Tingin ko, medyo surprise din to na si Chris Kun, number 4. Pero ano din sa mga nakikita ko, very reliable na wing na forward, may tira din sa labas. Ako na-surprise ako na number 4 siya, kinuha ng Northport. I thought baka kunin nila yung mga perceived na number 1 picks or top picks like Will Gosum, Brickman siguro, but yun nga, they went with Chris Kun. LJ Gonzalez, number 5, surprise din sa akin to, dahil I felt na yung NLEX madami ng guards But they went with LJ Gonzalez, PD card, na makasabayan ni Cyrus, teammate pala Cyrus Torres from FPU. Then, ito yung makasabayan ni RJ Barrientos and Cyrus Torres FPU. He joined Cyrus Torres sa NLEX. Surprise din sa akin. But again, speedy guard, baka pwede rin siya makakrack sa rotation ng NLEX backcourt. Yuken Andrata, number 6. Yan, solid I respect si Yuken, Yuken na sa first round siya. And stretch forward, siguro bagay din sa sistema ni Coach LA, whatever he implements sa Magnolia. 7, Jason Brickman, point guard. Kailangan din numeral ko yan. Phoenix bumaba sa 8 from number 2. At nakuha nila si Will Gosum na pwede na rin considering additional heft sa ilalim, although hindi siya yung malaking player na hinahanap nila, but yung heft nandun, versatility din. San Miguel, Chris Miller, ang rinig ko nasa radar nila to Okay. Pero 32 years old, pwede rin makakontribute to this outside shooting. Yun yung kanyang bentahe dito sa draft. Number 10, Christian Manaytay, Rain or Shine. Yes, yan. Uste. Solidong player to, bagay na bagay sa Rain or Shine. At actually dalawa yung kinuha ng Rain or Shine. Isa si Jun Roque, I believe out of Letran. Brad. Napalis tayo. Pero ako, tingin ko, ang biggest surprise sa draft is itong si Sunny Steele. First round ng Barangay Nebra. Wala to sa radar natin. Radar natin na we expect baka second round, third round, makukuha to si Sunny Steele, player ng Pampanga sa MPBL, but I guess yung draft combine, ang laking tulong yun sa kanya. Nakita yung kanyang high leaping ability, yung matangkad din na, yung wingspan siguro, I believe, sa mga mahaba yung wingspan. Question lang yung makakakrak ba siya sa rotation. But very surprising na nakuha ng Ginebra tong si Sunny Steele. Feeling ko lang kasi based on previous drafts, maaga kumuha ng mga project players ang Ginebra. Kung if you remember previous drafts, din. First round pa lang kumukuha na sila ng mga project. Dahil sobrang lalim ng lineup nila, pwede sila mag-experiment sa mga last few rotation spots nila. So, and I think they decided to make one in the form of Steele na yung nakita ko sa kanya, Brad, para siyang he's always in the right place at the right time. Nung combine. At least nung day 1 ng combine, nakita ko na maganda yung pwesto niya lagi. Lalo na nung final play nung sa championship, 'di ba? Siya yung game winner nun, 'di ba? Siya ang game winner from Jeff Comia. Parang drop pass from Jeff Comia or Jeff Comia. So, yun, feeling ko magaling siya pumwesto, Brad, sa loob. Kaya siguro yun yung isa sa mga nagustuhan ni Coach Tim. I think sa atin man gusto ng mga ganitong storya. Feel good for this guy to yun nga magkaroon ng
rotation, place sa rotation, whether it's Ginebra or syempre naman natin pwede maging drop asset, trade asset. Pero yun nga, we hope na magkaroon siya ng chance na mag-crack sa rotation by the time mag-open yung 50th season. Kasi promising Hindi lang talaga matunog yung pangalan. Okay, speaking of unheralded assets or unheralded draft picks, yung third question ko, ano ang mangyayari sa mga late draft picks at mga undrafted players or undrafted rookie aspirants? Base sa mga pagkwentuhan natin, pag na-draft ka, okay, drafted ka, yung rights, for now, yung draft rights ng team na sa team mo. And then, pag in-offer ka ng yung uniform players contract, I think 5 days ang kailangan to sign it. Pag in-offeran ka, I think dapat masaya ka. Dahil ibig sabihin nun, may interest sa yung team. Pag wala kang UPC, medyo magano ka na. Hindi ka na-offer ng UPC, medyo magano ka na. Mag-plan B. Mag-plan B ka na. Either go back ka sa MPBL, whatever, NBL, or whatever leagues. So mga undrafted, medyo mas mahirap yung atake nila. Either again, balik sila MPBL, or if yung mga teams magkaroon ng mga tryouts, kailangan nilang puntaan yun. Or kahit undrafted ka, malay mo, nagka-interest pala yung team sa'yo, kausapin ka, bigyan ka ng chance sa mga sa off-season, maybe practice player or kung ano man. Pero yun nga, dun sa mga late, unfortunately sa mga late picks and undrafted players, medyo maraming tatakin bago matupad talaga yung kanilang PBA dream. Pero para sa akin, ang parang pinaka-message lang dito para sa mga late draftees and sa mga undrafted aspirants, life goes on. Especially sa mga undrafted players, life goes on. Hindi pa natatapos yung pangarap dito. Tuloy nyo lang yung pangarap nyo kung nasan man kayo ngayon. Yun, like what I said dun nga sa recording para kay Jonas. Hindi pa natatapos yung pangarap dito. Just continue nyo lang kung ano yung, kung saan kayo nakilala, tuloy nyo lang and makikita rin kayo kung kailan kayo, kung when's the right time, mangyayari din yun eventually. And para sa mga late draft picks, you need to make a solid first impression sa mga tryouts, sa practices in the first week na magpakita kayo or bukas agad. Sigurado Monday pa lang may practice na yan. And right in the first possession of the first practice, pakita mo agad kung ano yung pwede mo ipakita dahil you can't waste any time para to make an impression para sa mga coaches and eventually land a contract, a rookie contract. Final thoughts, Brad? Yun nga, madaming na-draft ngayon. Actually, Kyle, you always say hindi ito yung kulang talaga sa star power tong draft na to. That's the reality of it. Hindi siya yung the past years, may mga matutunog na pangalan. Siyempre, laking factor yung mga nagbibilig, EPL, mga ibang liga. And yun talaga yung fact doon. But I think yung mga na-pick dito, marami dito, I think may promise na yung iba dito at least magkakaroon ng important role sa rotation ng kanilang teams. But syempre, nasa on paper yun, they have to prove it para kahit paano magkaroon sila ng solid career dito sa PBA. And who knows, may mga diamonds in the rough, or may yung mga big names talaga ma-prove nila na bakit sila big name going to this rookie draft. Okay, yun na muna that's it for our coverage of the PBA season 50 draft. One of the what was expected to be a shallow draft turned out to be one of the deepest in history. So hindi mo talaga masabi. So yun, we're just happy for those who got drafted. So pakita lang nila na they are deserving to be taken and land a contract sa kanilang mga respective teams. Yun. On behalf of Jonas Torado, Carlos Acamos po, this has been Scribe Stand. See you sa mga the rest of our coverage. Thank you. Ingat po. Good night.